Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 476, Paghahatid. Sir, may hiling pa po ako. Napakatalino ni Xingju na nasabi na niya kung gaano siya kahalaga sa kampo ng mga alipin na ito. Kaya naman, nagpa siya siyang samantalahin ang katotohanan na ang matabang kapitan ng gwardya ay masaya na gumawa ng isang maliit na kahilingan. Ano yun? Sabihin mo sa akin. Oo naman, hindi na nagpapigil pa ang kapitan ng gwardya. Sa halip, nakangiti niyang tanong. Para bang sasang-ayon siya sa anumang sinabi ni Xingju. Sir, 10,000 tao ang nagmimina ng Holy Stone. Kung ako lang ang magpipino nito, siguradong makakaapekto ito sa output ng slave camp natin. Maaapektuhan din ito ang mga achievements mo. Kaya't umaasa ako na makahanap ka ng ilang tao para sa akin. Maaari ko silang gabayan at tulungan akong pinuhin ng banal na bato. Magalang na tanong ni Xingju. Magandang ideya yan, pero pwede mo ba silang turuan? Ang kapitan ng gwardya, na naubos na ang 4 na refiner hanggang mamatay, ay sumang-ayon din sa mungkahi ni Xingju. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na maaalagaan ni Xingju ang isang refiner ng ganoon kabilis. Walang problema. Kumpiyansa na sabi ni Xingju. Sige, pipili ako ng ilang dosenang bata at malalakas na alipin para maging mga subordinate mo. Nang makita kung gaano tiwala si Xingju, sumagot ang kapitan ng bantay ng walang pag-aalinlangan. Sir, ang mga kabataan at malalakas na tao ay hindi talaga angkop para sa pagpino. Sa halip, ang matatanda, mahina, at may sakit ay ang pinaka-talented. Nang makitang may paraan, hindi nagpatalo si Xingju at direktang sinabing nakangiti. Ito. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang kapitan ng gwardya ay natigilan noong una, na parang nasa mahirap na posisyon. Pagkatapos ng lahat, ang matanda, mahihina, at may sakit ay pinatay na nilang lahat, at marami pang bata at malalakas na alipin. Saka paano naman ang mga babaeng nakakulong sa'yo kanina lang? Pero naisip niya tuloy ang grupo ng mga babaeng alipin na magiging ulam nila at mabilis na nagtanong. Siyempre, ngunit napakakaunti pa rin sa kanila. Sa makatuwid, kung may mga ganoong tao sa hinaharap, inaasahan kong may padala mo sila sa akin. Nang makitang nahulog na siya sa bitag, excited na sinabi ni Xingju. Sige, gagawin ko ang sinasabi mo. Kahit kailan, basura na ang grupo ng mga babae na ito na malapit ng mamatay. Hindi masamang gamitin ang basurang tulad mo. Teka, ipapadala ko sila sa iyo tama. Ngayon na, nang makitang tumango si Xingju, tuwang-tuwa ang kapitan ng bantay. Pagkatapos, nagmamadali siyang lumabas ng palasyo at tinungo ang direksyong pinanggalingan niya. Sai, ang pagliligtas ng iyong buhay ang pinakamaraming magagawa ko sa ngayon. Pagkaalis ng kapitan ng bantay, umupo si Xingju sa isang upuan sa palasyo at sinabing may mahinang ngiti. Sa katunayan, kung nais niyang makahanap ng isang katulong, natural na pinakamahusay na makahanap ng isang bata at malakas na tao. Gayunpaman, ayaw ni Xingju na kainin ang mga babaeng aliping iyon, o ang mga alipin na hindi makapagpatuloy sa pagtatrabaho ay kukunin na lamang. Zhang Hong, mas mabuting mamuhay ka ng maayos. Hintayin mo, ako, si Xingju, na kunin ang iyong aso. Matapos bamantong hininga sa madilim na sistema ng kampo ng mga alipin ng Starfall Dynasty, tumingin si Xingju sa Saintstone sa lupa. Ang kanyang maningning na mga mata ay puno ng pamatay na layunin. Kailangang sabihin na ang kapitan ng gwardya ay napakahusay. Sa isang iglap lang, ipinadala niya ang 12 ng mga babaeng alipin na nakakulong sa mga kulungan kay Xingju. Sa sandaling ito, nakapagpalit pa sila ng malinis na damit. Ang mga peklat sa kanilang mukha at katawan ay kumupas ng husto at naghihilom na. Makikitang nakainom din sila ng tableta. Salamat, Young Master, sa pagligtas mo sa amin. Handa kaming maglingkod sa Young Master bilang mga alipin. Pagkaalis ng matabang kapitan, nagkatinginan ng mga babaeng alipin na maayos na nakatayo sa harap ni Xingju. Pagkatapos, pare-pareho silang lumuhad sa harap ni Xingju at nagpasalamat kay Xingju ng may pasasalamat. Parang gusto nilang gantihan siya ng kanilang mga katawan. Kalimutan ito, kalimutan ito. Hindi kita tinawag dito para maging katulong at pagsilbihan ako. Pinatawag kita dito para magtrabaho. Nang makita ito, si Xingju, na noon pa man ay napakagalang sa mga babae, ay hindi maiwasang mamula at nagmamadaling tinulungan silang tumayo. Hindi na kailangang sabihin, pagkatapos na unti-unting gumaling ang mga galos sa kanilang mga mukha, ang mga babaeng alipin na ito ay mukhang maganda. Gayunpaman, kumpara sa Li Xiaohan ni Xingju, magkahiwalay sila ng mundo. Sa makatuwid, si Xingju ay hindi interesado sa kanila. Matapos silang makapagpahinga sandali, nagpalit din si Xingju ng isang malinis na set ng damit at nagsimulang maging abala sa sarili sa pagpino. Ang Saintstone sa labas ay kasing laki na ng malaking palasyo. Kung aasa lang siya sa dalawang malalaking pormasayon na ito, matagal nang mapipino ang mga ito. Sa makatuwid, nagtayo si Xingju ng kabuuang 10 malalaking pormasayon sa labas ng palasyo. Bagamat hindi magagamit ni Xingju ang kanyang kapangyarihan ngayon, ang mga babaeng aliping ito ay pawang mga battle saints. Sa tulong nila, napakabilis na natapos ang 10 malalaking pormasayon. Sa loob lamang ng isang araw, napino na nila ang halos ika-10 ng malaking Saintstone. Dahil sa sobrang bilis ng pagpino, tuwang-tuwa ang matabang kapitan ng gwardya. Sa gabi,
Talagang inutusan niya ang mga tao na magpadala ng mga prutas, merienda, at masarap na pagkain at alak kay Xingju at sa iba pa para gantimpalaan sila. Si Xingju at ang iba pa na kadalasang kumakain ng magaspang na gulay ay natural na nalulumbay sa pagkain kapag nakita nila ang napakasarap na pagkain. Gayunpaman, walang nang-ahas na kainin ang karne sa mesa dahil talagang natatakot sila na ito ay gawa sa laman ng tao. Napakalaking kampo ng mga alipin, hindi ba nila kayang kumain ng karne? Bakit napakalupit nilang kumain ng laman ng tao? Nakatingin sa hindi ginalaw na karne sa mesa, naulilitong tanong ni Xingju. Young Master, kara-rating mo lang dito at hindi mo naiintindihan ang sitwasyon dito. Isa itong liblib na lugar sa Starfall Dynasty. Kahit buwan-buwan ay magpapadala ng pagkain dito ang dinastiya, kulang na lang kumain. Nang makitang nalilito si Xingju, isang babaeng alipin ang nagpaliwanag. Noong nakaraan, sila ay labis na nahuhumaling sa mga gwardya. Bagamat ayaw din nila, at least masaya sila sa magandang treatment sa oras na yon, kaya medyo pamilyar sila sa sitwasyon dito. Sa ganoong kalaking kagubatan, tiyak na may mabangis na hayop at mahiwagang hayop, tama ba? Huwag mong sabihin tamad silang manghuli. Naramdaman ni Xingju na hindi ito dahilan para kumain ng laman ng tao, dahil pagdating niya, nakarinig si Xingju ng kakaibang huni sa kagubatan. Kahit na napakalayo nito, sigurado si Xingju na tiyak na hindi iyon tunog ng tao, kundi isang mahiwagang hayop. Young Master, mayroon talagang isang uri ng halimaw dito, ngunit hindi ito isang mabangis na hayop o isang mahiwagang hayop. Sa pagsasalita tungkol sa halimaw na ito, dapat mong malaman na ito ay isang Saint Demon. Paliwanag muli ng alipin. Saint Demon. Sinasabi mo na may mga Saint Demons sa gubat na ito. Si Xingju ay nagpahayag ng nagulat na eksyon. Oo, ang mga Saint Demons ay ipinanganak mula sa Saint Stones at napakalakas. Bagamat mayroon lamang silang lakas ng isang intermediate battle saint, walang kakulangan ng mas malakas na pag-iral. Higit pa rito, kahit isang Saint Demon na isa lamang intermediate battle saint, ay hindi maaaring harapin ng mga gwardya na ito. Kung hindi dahil sa mga nangungunang eksperto ng dinastiya na naglagay ng harang sa paligid ng kampo ng mga alipin upang harangin ang mga Saint Demons, kahit na hindi namin ligtas na mamimina ang Saint Stones dito. Nang makitang tila interesado si Xingju, detalyadong nagpaliwanag ang babae. Kaya pala, hehe, tapos na akong kumain. Magpahinga muna kayo ng maaga pagkatapos kumain. Kailangan pa nating gumising ng maaga bukas para magsimula ng trabaho. Matapos marinig ang kanyang mga salita, sa wakas ay naunawaan ni Xingju ang sitwasyon dito. Sa sandaling ito, tila mas nasasabik si Xingju. Matapos umalis sa hapagkainan, hindi na bumalik si Xingju sa kanyang silid upang matulog. Sa halip, lumabas siya ng palasyo at tinungo ang kagubatan. Sa kasalukuyan, ang refinement ng Saint Stones ay nasa ilalim ng kontrol ni Xingju. Magagamit niya hanggat gusto niya. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay kasalukuyang selyado. Kung gusto niyang gamitin ang Saint Stones sa paglilinang, kailangan niyang tanggalin ang selyo. Bagamat medyo malayo ang palasyo sa tirahan ng mga gwardya, hindi alam ni Xingju kung anong klaseng kaguluhan ang aidudulot niya kung tatanggalin niya ang selyo. Isa pa, ang lalim ng kagubatan ay isang bawal na lugar na hindi pinanggahasang pasukin ng mga tanod. Natural, naging magandang lugar ito para ay andon ni Xingju ang selyo. Tulad ng para sa mga kadena, hindi sila maa-activate hanggat hindi sila umalis sa itinakdang distansya ng formation core. Malinaw na naalala ni Xingju ang distansyang ito. Dahil sa takot na ma-accident si Xingju, sinabi na ng gwardya sa detainee ang tungkol sa mga kadena. Ang kagubatan sa gabi ay medyo nakakatakot. Bagamat may liwanag ng buwan, hindi mataas ang visibility dahil sa takip ng matataas na puno. Napakadilim na kahit sa paningin ni Xingju, hindi siya masyadong makakita. Sa napakatagal na paglilinang, akala ko isa na akong immortal na namuno sa mundo, pero hindi ko alam na mortal pa pala ako. Sa pagtingin sa madilim na kagubatan sa kanyang harapan, hindi napigilan ni Xingju na mapabuntong hininga. Bumalik sa Sky Martial Continent, hindi banggitin ang ganitong uri ng kagubatan, kahit na ito ay nasa ilalim ng lupa, kitang-kita pa rin ni Xingju ang lahat sa kanyang harapan. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, maaari niyang ipatawag ang hangin at ipatawag ang ulan, isang pag-iral na maaaring sirain ang langit at lupa. Pero dito, mas mortal pa siya kaysa mortal. Muntik na niyang makalimutan na dito, si Xingju at ang iba pa ay mga mortal. Kalimutan mo na ito, gagamitin ko muna ang Soul Devouring Token at tingnan kung maaalis ko ang maput na selyo na ito. Pagkatapos bamaantong hininga, inayos ni Xingju ang kanyang emosyon at umupo ng naka-cross-legged. Matapos ibuhos ang kanyang spiritual strength sa Soul Devouring Token, idinikit niya ito sa kanyang dibdib. Ngunit ang nagparamdam kay Xingju na walang magawa ay wala man lang pagbabago. Pagkatapos, gusto rin ni Xingju na gamitin ang kanyang espiritual na lakas para atakehin ang selyo, ngunit wala itong silbi. Kahit na sa kanyang napakalakas na espiritual na lakas, si Xingju ay hindi umasa sa espiritual na lakas upang labanan ang selyo. Iyon ay dahil kahit ang spiritual martial techniques ay nangangailangan ng kaunting battle chi para maging epektibo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng spiritual martial techniques at martial techniques ay ang lakas ng spiritual martial techniques ay higit na nakadepende sa spiritual strength.
Ang martial techniques ay ang eksaktong kabaligtaran. Umasa sila sa battle chi. Ngunit hindi mahalaga kung ito ay spiritual martial techniques o martial techniques, battle chi at spiritual strength ay parehong kailangang-kailangan. Plop. Maaari bang ako, si Xingju, ay matatalo ng selyo? Matapos makipagpunyagi sa buong 2 oras na walang resulta, sa wakas ay nawalan ng pasensya si Xingju. Matapos ibalik ang Soul Devouring Token sa kanyang hintuturo, nahiga siya sa lupa sa pagod. Sa sandaling ito, nakikita ni Xingju ang mabagal na pag-agos ng kalawakan sa kalangitan sa pamamagitan ng mga puwang sa pagitan ng mga dahon. Sa pagtingin sa kalawakan na walang pinagkaiba sa Sky Martial Continent, maraming emosyon ang naramdaman ni Xingju. Munting Han, nanay, kamusta? Tatay, dapat nasa Divine Secret Battalion ka, di ba? Sa iyong lakas, tiyak na nakuha mo ang titulo ng nangungunang scholar at naging kapitan ng Divine Secret Battalion. Kaya lang sa malawak na Starfall Empire na ito, mayroong hindi mabilang na divine. Mga lihim na batalyon. Saan ka ipinadala? Sai, wala talaga akong silbi. Naging alipin talaga ako. Sa pagtingin sa kalangitan sa gabi na kumukutitap ng mga bituin, ang mga mata ni Xingju ay hindi na maalayan na bahagyang nabasa. Kahit gaano pa siya kalakas, ang pait sa kanyang puso ay medyo lampas pa rin sa kanyang kaya. Sa sandaling ito, siya, na palaging matatag at tiwala, ay medyo natatakot din. Natatakot siya na talagang hindi niya masira ang selyo at tuluyang maging alipin. Ang amoy na ito. Biglang umupo si Xingju. Bukod dito, ang kanyang ilong ay patuloy na kumikibot habang nilalanghap niya ang hangin sa paligid. Nagsimula na ring walisin ng matalim niyang tingin ang paligid. Iyon ay dahil, sa sandaling ito, talagang nakaamoy si Xingju ng isang napakagandang amoy. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 477, Hari ng Selyo. Isda, isda, inihaw na isda. Talagang may nag-iihaw ng isda. Matapos ang isang serye ng maingat na pagkakakilanlan, sa wakas ay nakumpirma ni Xingju na ito ay amoy ng isda. Bukod dito, ito ay isang napakabangong isda. Ito ay dahil ang halimuyak ay naanod sa mahabang panahon bago ito umabot sa Xingju. Kung malapit lang ito, matagal na sana itong nakita ng soul strength ni Xingju. Sobrang bango. Sino ta? Sa pag-uusisa sa kanyang puso, patuloy na sinisinghot ni Xingju ang halimuyak ng isda habang sinusundan niya ang amoy patungo sa pinanggalingan. Hindi lang sa halimuyak ng isda ang na-curious niya, na-curious pa siya kung sino ang nang-ahas na pumunta rito. Matapos dumaan sa mga suso ng masukal at madilim na kagubatan, biglang naramdaman ni Xingju na nagningning ang kanyang mga mata. Hindi kalayuan sa kanya, wala na ang mga hilera ng makakapal na puno, kundi isang maliit na lawa. Ang tubig sa lawa ay walang katulad na malinaw. Kitang-kita ng isa ang kulay pilak na puting kabilugan ng buwan sa kalangitan at ang mabagal na pag-agos ng kalawakan. Bagamat maganda ang lawa, hindi nito nagawang maakit ang tingin ni Xingju sa sandaling ito. Ito ay dahil ang tingin ni Xingju ay naakit na ng isang figure sa tabi ng lawa. Matandang lalaki ito. Sa harap ng matanda ay isang nagliliyab na apoy, at may isang damong carp sa ibabaw ng siga. Habang binabaligtad ng matanda ang damong carp, ngumunguya din siya sa inihaw na damong carp sa kabilang kamay niya. Ang magandang ekspresyon ng kanyang mukha at ang tunog ng kanyang pagnguya ay nagpapahiwatig na talagang napakasarap ng isda. At mula sa siga, kitang-kita ng isa ang hitsura ng matanda. Isa itong maliit na matandang lalaki na kasing payat ng posporo. Ang matanda ay may ulo ng magulo at puting buhok na nalaglag sa kanyang mga balikat. Ang kanyang madilim na dilaw na mukha ay puno ng mga kulubot, at ang kanyang puting balbas ay kasing gulo ng kanyang buhok. Sa unang tingin, isa lang siyang matandang pulubi. Kilala talaga ni Xingju ang maliit na matandang ito. Siya ang madaldal na matanda na kasama niya sa kampo ng mga alipin na ito. Senior, bakit ka nandito? Nang makitang ang matandang ito ay wala sa kampo ng mga alipin sa kalagitnaan ng gabi at talagang pumunta rito, bahagyang nagulat si Xingju. Ay, binata, ikaw pala. Tinakat mo ako hanggang sa mamatay. Ha? Hindi ka patay. Ang galing, halika at kumagat ka. Tikman mo ang luto ko. Nagulat ang matanda nang may narinig siyang nagsalita. Tumayo siya at akmang tatakas. Gayunpaman, nang makita niyang si Xingju iyon, hindi lang nawala ang kanyang takot, ngunit sa halip ay nagpahayag siya ng isang kawili-wiling na gulat na ekspresyon. Mamatay. Ako, si Xingju, ay hindi mamamatay ng ganoon kadali. Nang makitang talagang inimbitahan siya ng matanda, hindi tumayo si Xingju sa seremonya at umupo sa tabi ng matanda. Habang kinakain ng inihaw na isda na iniabot sa kanya ng matanda, ikinwento niya kung paano siya itinapon sa hola at naging tagapagdalisay ng sandata sa kampo ng mga alipin na ito. Haha, binata, ang swerte mo talaga. Hindi katulad ko, isang matandang lalaki na kailangan pang magpakahirap sa pisikal na paggawa tulad ng isang binata sa aking edad. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, mukhang naiinggit ang matanda. Madali lang yan. Bukas, kakausapin ko ang taong grasa at ipapalipat ka rito. Senior, wala kang kailangang gawin. Panuurin mo lang kaming gawin ito. Nang makita ang nakakaawang hitsura ng matanda, tumawa si Xingju at diretsyong sinabi. Habang nasa daan, ang matandang lalaki ay nangungulit sa tenga ni Xingju. Gayunpaman, masyadong inis si Xingju at hindi siya pinansin. Gayunpaman, ngayon, ganap na nagbago ang pananaw ni Xingju sa matandang ito.
Bagamat medyo nanggigil siya, talagang mabuting tao ang matandang ito. Una sa lahat, nang si Xingju ay nakoma ng higit sa 10 araw, ang matandang ito ang nag-iwan ng pagkain para makakain ni Xingju. Ngayon, noong siya ay hinahagupit, walang nang ahas na magsalita para kay Xingju. Gayunpaman, ang tila mahinang matandang ito ay nagkaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Makikitang napakabuting tao ng matandang ito. Bukod dito, pagkatapos magtrabaho sa mapanganib na kampo ng mga alipin sa isang buong araw, walang kahit isang marka ng litigo sa kanyang katawan. Bukod dito, nakakalusot siya sa pahingahan ng alipin sa gabi at pumunta rito para mag-ihaw ng isda. Makikitang hindi simple ang matandang ito. Dapat ay mayroon siyang kakaiba sa kanya. Haha, buti naman. Tapos itong matandang ito magpapasalamat sa iyo binata. Halika, magluluto pa ako ng 2 isda para sa iyo bilang pasasalamat. O diba, anong lasa ng isda ko? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, tuwang-tuwa ang matanda. Pagkatapos, gumamit siya ng sanga para dam-aikit ng 2 pang isda at inihaw para kay Xingju. Mabango, senior, masyadong mabango ang inihaw mong isda. Puno ng papuri si Xingju habang patuloy niyang mumunguya ang isda sa kanyang kamay. Nang makita kung paano siya kumakain ng sobrang kawawa, halatang hindi siya nagsisinungaling. Ay, sayang naman. Ang pagkakaroon ng isda ngunit walang alak ay isang malaking panghihinayang sa buhay. Kung hindi, kahit na habang buhay pa akong manatili rito ay papayag ako. Napabuntong hininga ang matanda na may halong panghihinayang. Alak. Mayroon ako dito. Pagkatapos marinig ang mga salita ng matanda, tumawa si Xingju at pagkatapos ay ipinasok ang kanang kamay sa kanyang damit. Tingnan mo, ito ay masarap na alak. Nang muling ilabas ni Xingju ang kanyang kamay, may isang maliit na bote ng fine wine sa kanyang kamay. Sa totoo lang, wala sa damit ni Xingju. Ginagamit lang niya ang kanyang mga damit para itago ang kanyang Soul Devouring Order para makuha niya ang pagkakataon na kunin ang alak mula sa Soul Devouring Order. Ang alak na ito ay ang pagkain na inimbak ni Xingju sa kanyang storage bracelet noong siya ay naglilinang. Matapos ang napakaraming taon, bagamat nabulok na ang pagkain, ang alak ay naging mas malambot. Diyos ko, mayroon ka talagang magagandang bagay. Haha. Wow, magandang alak. Pinakamagandang alak talaga ito. Nang makita ang alak sa kamay ni Xingju, agad na nagningning ang mga mata ng matanda. Kinuha niya ang bote ng alak at uminom ng isang malaking subo. Mula sa ngiti sa kanyang mukha, makikita kung gaano siya nasisiyahan sa alak. Junior Xingju, isang toast para kay Senior. Nang makitang masayang umiinom ang matanda, masasabi ni Xingju na siya ay isang taong mahilig sa alak gaya ng kanyang buhay. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang bote ng alak at uminom kasama ang matanda. Habang nagiinuman ang dalawa, ang dami nilang kwentuhan. Habang nag-uusap sila ng matanda, mas naramdaman ni Xingju. Para bang kapamilya ang matanda na matagal na niyang hindi nakikita. Sa madilim na kampo ng mga alipin na ito, ang makilala ang isang matandang lalaki ay lubos na nagpagal ng mabigat na loob ni Xingju. Xingju, gabi na. Dapat na bumalik ang matandang ito. Kapag nadiskubre ako ng mga bantay sa gate, hahagupitin ako kapag lumabas ako. Matapos ang 2 oras na pag-uusap ng dalawa, ang matanda ay nag-aatubili na uminom ng huling subo ng alak at sinabi kay Xingju. Pagkatapos ng 1 oras na pakikipag-chat, alam na ng matanda ang pangalan ni Xingju, at alam din ni Xingju ang pangalan ng matanda. Ang matandang ito ay tinawag na Buchen. Hahanapin ko ang mataba na iyon bukas ng umaga at hilingin sa kanya na ilipat si Senior Buchen sa aking lugar. Simula ngayon, araw-araw na tayong magiinuman na 2. Nang makita ito, tumayo din si Xingju at nakangiting sinabi. Hehe, magaling, mabait na bata. Pero, bago tayo umalis, may isa pang importanteng dapat gawin. Pagka tayo, biglang sinabi ni Buchen na nakangiti. Ano naman, Senior? Matapos marinig ang mga salita ni Buchen, si Xingju ay natigilan at hindi alam kung ano ang sinasabi ni Buchen. Siyempre para tanggalin ang selyo mo. Nang makita ang nalilitong ekspresyon ni Xingju, ang bibig ni Buchen ay lumukot sa kakaibang ngiti. Ano? Ikaw? Sa sandaling ito, mas nabigla si Xingju. Hindi niya akalain na makikita talaga ng matandang ito na selyado na ang kanyang lakas, at sinabi pa niyang tutulungan niya si Xingju na tanggalin ang selyo. Xingju, hindi ka mukhang mahina, ngunit ngayon, hindi ka man lang makagalaw ng isang cart na naglulod lang. Halatang hindi mo magagamit ang iyong tunay na lakas. 2 lang ang posibilidad para sa sitwasyong ito. Isa, ay sinasadya mong itago ang iyong lakas, at ang isa pa ay ang iyong lakas ay tinatakan ng isang tao. Sa pagtingin sa iyong sitwasyon, 100% sigurado ako na ang iyong lakas ay selyado na. Huwag mong isipin na mahina ang lakas ko sa pakikipaglaban. Ako ay mula sa Sealed Continent, at ang Sealed Continent ay dalubhasa sa lahat ng uri ng silang teknik. Sa loob ng Sealed Continent, ang aking pananaliksik sa mga diskarte sa silang ay maaaring ituring na pinakamasinsinan. Halika, tingnan ko kung anong uri ng selyo ang mayroon ka. Nang makita ang nagulat na ekspresyon ni Xingju, hindi nagpatalo si Buchen sa paligid. Pinagsalikop niya ang kanyang manggas at sinabi kay Xingju. Nang marinig ito, biglang natauhan si Xingju.
Narinig niya talaga na sinabi ni Bo Chen na siya ay mula sa Sealed Continent, ngunit hindi ito pinansin ni Xingju. Matapos marinig ang mga salita ni Bo Chen, hindi nang ahas si Xingju na magkaroon ng kahit kaunting pagdududa. Mabilis niyang hinubad ang butones ng shirt at ipinakita ang selyo nito. Parang hindi simple yung taong gagamit ng sealing technique. Medyo kawili-wili ang sealing technique na ito. Ang mga meridian ng seal ay napakakomplikado. Maliban na lang kung siya mismo ang nagtanggal ng selyo, kung hindi, kung pilit itong tatanggalin ng iba, napakadali para sa iyong paglilinang na tuluyang bumagsak. Matapos sukatin ang selyo ni Xingju, hindi napigilan ni Bo Chen na tumango. Nang makita ang hitsura ni Bo Chen, hindi maiwasan ni Xingju na maalarma at nag-aalalang nagtanong. Senior, may solusyon ba? Gayunpaman, nakakalungkot na nakilala niya ako. Para sa isang hari ng mga tatak na tulad ko, ang pagtanggal ng ganitong uri ng selyo ay napakadali. Habang nagsasalita siya, ibinuka ni Bo Chen ang kanyang kanang palad at iniunat ang kanyang kaliwang hintuturo. Nagsimula siyang gumuhit ng lahat ng uri ng kakaibang simbolo sa kanyang kanang palad. Napakabilis ng pamamaraan ni Bo Chen, at sa isang kisap mata, natapos na niya ang pagguhit. Uchi. Kuhuho. Kasunod nito, pinakondense niya si Battle Chi sa kanyang kanang palad. Ang kanyang kanang palad ay agad na sinindihan ng asul na apoy. Sa loob ng apoy, kitang-kita ng isa ang mga simbolo na kanyang iginuhit. Ito ay lubhang kakaiba. Xingju, tatanggalin ng matandang ito ang selyo para sa iyo. Biglang bumagsak ang palad ni Bo Chen. Napakabilis na sa oras na nag-react si Xingju, ang kanyang palad ay nakadikit na sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, umalangaw ang paghihirap na sigaw ni Xingju at dahan-dahang umalangaw sa paligid ng lawa. Ang napakasakit ng pusong sigaw ay patunay ng sakit na kasalukuyang tinitiis ni Xingju. Huhuhu. Ilang sandali pa, humihingal ng husto ang bibig ni Xingju. Patuloy na umaagos ang malalaking pawis sa kanyang mukha. Nang dama po ang kanyang tingin sa kanyang walang laman na dibdib, isang walang kapantay na pananabik ang agad na bumalot sa kanyang puting papel na mukha. Senior, ang Junior Xingju na ito ay napapasalamat sa iyong tulong. Biglang lumuhad si Xingju sa lupa at yumuko sa matandang lalaki mula sa Sealed Continent. Dahil maalis ang nakakabagabag na selyo na ito, ang pananabik sa puso ni Xingju ay hindi na maipahayag sa mga salita. Higit pa rito, labis na nagpapasalamat si Xingju kay Bo Chen sa pagtanggal ng selyo. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 478, 1,000 milya sa isang araw. Sa oras na tinulungan ni Bo Chen si Xingju na sirain ang selyo, huli na. Isinasaalang-alang na mayroon pa ring malaking bilang ng mga santong bato na dapat pinuhin sa susunod na araw, hindi na nanatili si Xingju at bumalik sa kampo ng mga alipin kasama si Bo Chen. Dahil nag-aalala siyang baka may mangyari kay Bo Chen, lihim siyang sinundan ni Xingju kung saan nakatira ang mga alipin. Gusto niyang tulungan si Bo Chen kung siya ay natuklasan. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang kasalukuyang katayuan, ang mga ordinaryong sundalo ay kailangang igalang siya. Gayunpaman, nang makita niyang iniiwasan ni Bo Chen ang pagtuklas ng mga sundalo at nakalusot sa tirahan ng alipin ng walang ingay, napagtanto ni Xingju kung gaano hindi kailangan ang kanyang mga aksyon. Si Bo Chen ay talagang isang napakatusong matandang Zoro. Kinaumagahan, nag-propose si Xingju sa mataba na ilipat si Bo Chen sa kanya ng madaling araw. Habang pinadalisay ni Xingju ang Saint Stones ng mabilis at may mahusay na kalidad, ang mataba ngayon ay itinuring ng lubos si Xingju at binigyan siya ng malaking kahalagahan. Natural na pumayag siya kaagad sa maliit na kahilingan ni Xingju. Si Xingju ay hindi nakaramdam ng kahit kititing na pasasalamat sa mataba para sa kanyang kahusayan. Ang kanyang relasyon sa mataba ay ganap na nakabatay sa kanilang halaga sa isa't isa. Kung may araw na nawalan ng halaga si Xingju, iisa lang ang kahihinatnan para kay Xingju. Ang kamatayan. Gayunpaman, bago mawala ang halaga ni Xingju, namatay na sana ang mataba sa mga kamay ni Xingju. Siguradong hindi magiging maawain si Xingju sa grupong ito ng masasamang basura mula sa Prophecy Camp. Ang araw na gumawa ng pangalan si Xingju para sa kanyang sarili ay ang araw na sila ay namatay. Binibini, tingnan mo ang malambot at malambot mong balat. Paano mo nagagawa ang ganitong magaspang na gawain? Hayaan mo akong gawin ito. Huwag mo akong maliitin dahil payat ako, malakas ako. Noon, sa Sealed Continent, ako. Matapos mailipat si Bo Chen dito, hindi siya tahimik na umupo sa palasyo at nag-enjoy sa kanyang buhay. Sa halip, umikot siya sa isang grupo ng mga magagandang babae. Kung titingnan siya, ang una niyang impresyon ay isa siyang purong matandang pervert. Gayunpaman, masasabi ni Xingju, na medyo kilala si Bo Chen, na ayaw ni Bo Chen na samantalahin ang lahat ng kababaihan. Ito ay purong dahil hindi na siya maaaring manatili pa, at ang mga babaeng aliping ito ay makakatulong sa kanya na maibsan ang kanyang pagkabagot. Gayunpaman, sa sorpresa ni Xingju, itong si Bo Chen ay hindi lamang sanay sa mga diskarte sa silang, ngunit siya rin ay lubos na mahusay sa pagpino ng mga array formation. Ayon sa kanya, ang array formations ay nagmula sa parehong sekta, kaya siya, na may masusing pag-unawa sa silang techniques, ay alam din ang tungkol sa array formations.
Sa makatuwid, nang dumating si Buchen at nalaman na ang mga alipin ay kailangang magpatakbo ng hanay upang pinuhin ang santong bato, ang taong maaliwalas ay naging si Xingju. Gayunpaman, ito ay magandang balita para kay Xingju na kakasira lang ng selyo at hindi makapaghintay na pinuhin ang banal na bato. Dahil araw na, hindi nang ahas si Xingju na umalis sa paligid ng palasyo. Sa makatuwid, maaari lamang niyang pinuhin ang banal na bato upang itaas ang kanyang paglilinang sa palasyo. Buti na lang at napakalaki na palasyo. Maliban sa bulwagan kung saan ang banal na bato ay pino, mayroong hindi mabilang na mga silid. Hindi kasama ang mga babaeng alipin at ang tirahan ni Senior Buchen, marami pa ring mga bakanteng silid. Si Xingju, sa kabilang banda, ay pumili ng isang walang nakatira at malihim na silid na paglilinangin. Buzz, buzz, buzz. Sa sandaling ito, nakaupo si Xingju na naka-cross-leg sa lupa habang ang mga kamay ay nasa ibabaw ng isa't isa, na bumubuo ng kakaibang hansil. Ang kanyang nakapikit na mga mata ay paminsan-minsan ay nanginginig, at ang kanyang katawan ay napapalibutan na ng mga sinag ng madilim na asul na liwanag. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay nagmula lahat sa isang banal na bato sa harap ni Xingju. Nang makapasok siya sa Battle Saint Realm, napino na ni Xingju ang Holy Stone na ito. Ang bilis ng pagpino ni Xingju, na bihasa sa Soul Devouring Technique, sa Holy Stone ay masasabing napakapangit. Ngayong si Xingju ay may katawan ng isang Battle Saint, ang pagpino sa mga banal na bato na ito ay mailalarawan lamang bilang nakakatakot. Sa loob lamang ng 2 oras, napino na ni Xingju ang daan-daang mga banal na bato. Kung ang isang ordinaryong tao ay maglilinang, ang kakayahang magpino ng 10 banal na bato sa loob ng 2 oras ay maituturing na isang ganap na henyo. Siyempre, ang tinatawag na absolute genius na ito ay nasa minorya din. Hindi bababasa, sa malaking Divine Secret Unit, hindi hihigit sa 100 sila. Phew, kung patuloy akong maglilinang ng ganito, wala pang 10 araw, ako, si Xingju, ay makakalusot na sa Intermediate Battle Saint Realm. Matapos pinuhin ng daan-daang mga banal na bato, tumayo si Xingju at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Naramdaman ng masaganang enerhiya sa kanyang katawan na tumaas ng halos kalahati, nagpahayag si Xingju ng isang nasasabik na ngiti. Ang landas ng paglilinang ay mahaba at walang katapusan. Bukod sa paglilinang sa pag-iisa kapag lumampas sa isang tiyak na antas, kung ang isa ay may pan ang kanilang paglilinang ng normal, ang paglilinang sa mahabang panahon ay magiging kontraproduktibo. Ito ay dahil ang katawan ay palaging may limitasyon. Kapag nalampasan na ang limitasyong ito, hindi na maabsorb ng isa ang enerhiya. Ang dami ng enerhiya na maaaring makuha ng isang tao ay ang limitasyon ng bawat tao. Kung ang isang ordinaryong tao ay nagpino ng mga banal na bato, 10 banal na bato sa isang araw ay ang limitasyon na. Gayunpaman, para kay Xingju, daan-daang mga banal na bato sa isang araw ang tama. Higit pa rito, sa pamamagitan ng Soul Devouring Technique ni Xingju, maaabsorb ni Xingju ang enerhiya mula sa Holy Stones at maisama ito sa kanyang katawan sa sukdulan. Sa makatuwid, ang bilis ng cultivation ni Xingju ay masasabing nasa mabilis na bilis, higit pa kaysa sa ordinaryong tao. Ito rin ang lakas ng Soul Devouring Technique. Siyempre, ito rin ang lakas ni Xingju. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming tao sa Soul Devouring Clan na nilinang ang Soul Devouring Technique, ngunit mayroon lamang isang tao na maaaring maabot ang epekto ni Xingju. Maging ang ama ni Hanming at Xingju ay nakalapit lang kay Xingju. Senior Buchen, mga kapatid, paano kung magdagdag pa tayo ng mga ulam ngayon? Pagkatapos ng lihim na pagdadalisay ng daan-daang mga banal na bato, si Xingju, na ang lakas ay bumuti ng husto, ay kasalukuyang napuno ng kaluwalhatian at kaguluhan. Masasabing maganda lang ang pananabik sa kanyang puso. Paglabas pa lang niya ng pavilion, nakita niya ang mga babaeng alipin na nakasama na ni Buchen at nakangiting parang bulaklak. Masayang sigaw ni Xingju. Magdagdag ng higit pang ulam. Anong mga ulam ang idagdag? Pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, kinusat ng mga babaeng alipin ang kanilang malalaking mata na puno ng tubig sa pagkalito. Ang gaganda ng mga ate ko, hindi kami nakakain ng gulay araw-araw, kaya magdadagdag kami ng mga meat dishes. Tumawa si Xingju. Mga ulam ng karne. Hindi, young master, mas gusto naming kumain ng mga vegetarian dish. Tama, young master, sanay na tayo sa pagkain ng mga vegetarian dish. Huwag mo na silang padalhan ng mga meat dishes. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, talagang nabigla ang mga dilag. Ang bawat magaganda nilang mukha ay namutla, at ang iba ay may reaksyon pa ng pagsusuka. Hehe, huwag kayong mag-alala, mga ate. Ako, si Xingju, ay hindi kayo papayag na kumain ng laman ng tao. Senior Buchen, ipaubaya ko na sa iyo ang lugar na ito. Kung tatanungin ni Fatty kung saan ako pupunta, sabihin mo lang sa kanya na pupunta ako sa likod ng gubat. Nang makita ang takot na mga ekspresyon ng mga dilag, hindi napigilan ni Xingju na tumawa. Matapos tingnan si Buchen, tumalon siya pababa mula sa pavilion at tumakbo patungo sa likod na pinto ng palasyo. Xingju, bigyan mo pa ako ng maliliit. Malambot ang maliliit. Nang makita ito, masayang sumigaw si Senior Buchen. Pagkatapos noon, nagpahayag siya ng nasasabik ng ngiti dahil ang karne na sinasabi ni Xingju ay isang bagay na silang dalawa lang ang nakakaala. Senior Buchen, anong uri ng karne ang sinasabi ni Young Master Xingju?
Nang makitang tila alam ni Bochen, isang babaeng may mapang-akit na figure ang naglakad sa harap ni Bochen at yumuko ang kanyang balingkinitang baywang. Tinanong niya si Bochen, na nakasquat sa lupa at pinapagana ang refinery. Ito. Ang mga lihim ng langit ay hindi mabubunyag. Nang makita na ang lahat ay sobrang curious, umiling si Bochen at nagkunwaring misteryosong ngumiti. Gayunpaman, nang damapo ang kanyang tingin sa dibdib ng babae, agad siyang natigilan. Uchi. Sabi ko, little girl, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Huwag mo sana akong maliitin sa hinaharap. Hindi ko na kaya. Biglang tinakpan ni Bochen ang kanyang ilong habang nagsasalita siya sa takot. Sa sandaling ito, damaloy ang daloy ng dugo mula sa kanyang kamay. Aray. Nang marinig ng babae ang mga salita ni Bochen, medyo nataranta siya. Gayunpaman, nang makita niya ang pagdurugo ng ilong ni Bochen, bigla siyang natauhan. Dali-dali niyang hinigpitan ang damit at namumula ang mapang-akit niyang mukha. Maluwag lang kasi ang mga damit na alipin ang binigay sa kanila ng mga guard dito, walang safety measures sa loob, kaya tuwing nakayuko, malalantad ang kalahati ng dibdib nila, nanginginig. Swish, swish, swish. Puff, 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 puff. Hapon, sa lawa kung saan naroon sina Xingju at Bochen, isang figure ang nakatayo sa isang malaking bato sa gitna ng lawa. Habang winawagayway niya ang kanyang mga braso, hindi mabilang na matutulis na sanga ang bumaril sa tubig na parang mga palaso. Hindi lamang napakabilis ng mga sanga, ngunit napakalakas din nila. Sa ilalim ng gayong puwersa, ang mga sanga ay magpapalabas lamang ng isang malinaw na bilog ng mga alon kapag sila ay pumasok sa tubig, at ni isang splash ay hindi ginawa. Sa tuwing lumulutang ang mga sanga pabalik sa ibabaw ng tubig, mayroong isang buhay pa at sumisipsip na itim na isda na nakasabit dito. Hehe, dapat sapat na ito para makakain ng mga ate. Swoosh. Nang makitang mayroon ng halos 30 isda na lumulutang sa tubig, ang soul devouring token ni Xingju ay kumislap at lahat sila ay nasisipsip dito. Pagkatapos, bahagyang tumapik ang dulo ng kanyang paa sa malaking bato at lumundag siya palabas sa gitna ng lawa na parang dragon na pumailanglang sa langit. Parang ihip ng hangin, sumugod siya sa kagubatan. Gamit ang Imperial Wind Technique sa limitasyon nito, ang bilis ni Xingju ay kasing bilis ng kidlat. Mabilis siyang lumipad sa kagubatan, at maging ang mga cheetah at unggoy ay mas mababa sa kanya. Sa maikling panahon lamang, nakabalik na si Xingju sa harapan ng palasyo. Tama, kailangan kong magpakita ng magandang palabas. Gayunpaman, pagdating niya malapit sa palasyo, hindi pumasok si Xingju. Sa halip, naglabas siya ng leather sack na may pitik ng kanyang pulso. Pagkatapos, itinutok niya ang soul devouring token sa sako at nahulog dito ang isang dosenang itim na isda. Matapos itong gawin, binuhat ni Xingju ang leather sack at naglakad patungo sa palasyo. Ha, bumalik na ako. Senior Bochen, iiwan ko ito sa iyo. Pagkakapasok sa palasyo, itinapon ni Xingju ang sako ng itim na isda sa gilid ni Bochen. Sige, ipaubaya mo sa matandang ito. Ipapatikin ko sa iyo ang matagal nang nawawalang isda ng pulubi. Nang makita ito, hindi nagatubili si Bochen. Hinablat niya ang sako at masayang naglakad palabas ng palasyo, naghahanda na iiho ang mga itim na isda na ito. Diyos ko, ang dami talagang nahuli nitong brat na ito. Pagdating niya sa labas ng palasyo, inilagay niya ang apoy para sa inihaw na isda. Nang buksan niya ang sako, nagulat si Bochen dahil hindi niya akalain na makakahuli talaga si Xingju ng napakaraming isda. Pinakamahalaga, ito ay sa napakaikling panahon. Dapat malaman na mula noong umalis si Xingju hanggang sa pagbalik niya, ilang minuto lang ang lumipas. Mukhang hindi ka na misjudge ng matandang ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng sorpresa, isang nasisiyahang ngiti ang biglang lumitaw sa matandang mukha ni Bochen. Pagkatapos, ibinaon niya ang kanyang matalim na tingin patungo sa palasyo sa likuran niya. Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 479, makaranas ng mga bagay. Lumipas ang oras sa isang kisap mata. 9 na araw ang lumipas mula nang magsimulang magtanim si Xingju gamit ang Saintstone. Ang maaliwalas na kalangitan sa gabi, na pinalamutian ng maraming bituin, ay napakaganda. Ang mga puting ulap ay lumulutang sa kalangitan, kalahati ang sumasakop sa kalangitan. Ang buong buwan ay napuno ng pananabik ng isang kataypan. Sa ibabaw ng malaking bato sa gitna ng malinaw na lawa, si Xingju ay nakaharap sa langit. Habang nananabik sa kanyang pamilya, kasintahan, at mga kaibigan, si Xingju ay may hindi maitagong ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ng 9 na araw ng paglilinang, napagtanto ni Xingju na malabo niyang nahawakan ang hangganan ng isang intermediate battle saint. Pagkatapos ng bukas, siguradong makakalusot siya sa isang iglap. 10 araw lang ang inabot niya upang linangin mula sa beginner battle saint hanggang sa intermediate battle saint. Kahit na mahirap para sa isang intermediate battle saint na talunin ng isang advanced battle saint, gamit ang talento ni Xingju, hindi imposible para sa kanya na gawin ito sa loob ng isang buwan. Kung magpapatuloy siya sa paglilinang sa ganitong bilis, hindi magiging mahirap para sa kanya na maabot ang antas ng War God sa loob ng isang taon. Sa loob ng ilang taon, maaaring maabot ni Xingju ang rurok ng antas ng War God. Iyon ang pinakamataas na antas sa kontinente ng Shira. Sinabi na bukod sa Marshal ng Divine Secret Unit, walang sino man ang nakarating sa antas ng Advanced War God.
Sa oras na iyon, magagawa niyang i-execute ang lahat ng degenerate guards sa slave camp at palayain ang mga alipin sa Starfall Dynasty. Pagkatapos, papatayin niya ang kanyang paraan sa palasyo at papatayin si Zhang Hong, pati na rin ang kalokohang punong ministro ng Iron Blood Continent. Papatayin din niya ang emperador na nanguna sa Starfall Dynasty sa isang kumpletong gulo. Sa wakas, papatayin niya ang makasalanan ng Spirit Eater Clan, si Han Zhan. Pagkatapos, babalik siya sa Sky Marshal Continent kasama ang kanyang ama, si Dugu Chang'e, upang muling makasama si Li Xiaohan at ang iba pa at tamasahin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Halos nakalimutan na niya na hanggat bumalik siya sa Sky Marshal Continent, si Xingju at ang iba pa ay mabubuhay ng walang kamatayan. Tungkol sa daan pabalik, dahil maaari nilang ipadala ang mga mahihinang talento sa mortal na mundo, si Xingju at ang iba pa ay natural na makakabalik sa Sky Marshal Continent. Kung tutusin, nagawa na ni Fairy. Hehe. Habang iniisip ito ni Xingju, lalo siyang nasasabik. Sa sobrang tuwa niya ay hindi niya napigil ang matawa. Kung may makakita sa ekspresyon ni Xingju, tiyak na iisipin nila na siya ay nananaginip ng matamis. Bang, 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 bang. Sino ta? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang sunod-sunod na mabibigat na yabag ang biglang pumasok sa mga tainga ni Xingju, na naging dahilan upang agad na umupo si Xingju at tumangay ng matalim na tingin patungo sa kailaliman ng kagubatan sa dulo ng lawa. Boom! Habang nakaupo si Xingju, isang nakakatakot na dagandong ang nagmula sa kailaliman ng kagubatan. Ang boses na iyon ay parang pamilyar kay Xingju. Iyon ay ang banal na demonyo. Holy Demon. Bakit may lalabas na Saint Demon dito? Nang kumpirmahin niya na iyon nga ang boses ng banal na demonyo, malabo na nakita ni Xingju ang isang pares ng pulang dugo na mga mata na lumulutang sa kailaliman ng madilim na kagubatan. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Xingju na mabigla. Alam niya na ang banal na Diablo ay hindi lamang nagtataglay ng lakas ng isang battle saint, ngunit mayroon din itong espesyal na kakayahan. Kung aatakehin siya ngayon ng banal na Diablo, walang tiwala si Xingju na kaya niyang talunin ito. His. Ang dagandong ng banal na demonyo ay halatang nakadirekta kay Xingju. Gayunpaman, kakaiba, pagkatapos ng pares ng pulang dugong mga mata na gumala sa paligid ng kagubatan saglit, hindi lamang nito inatake si Xingju, ngunit malabo rin itong nawala sa kagubatan. Kakaiba, bakit umalis? Sa pagtingin sa kagubatan na nanambalik na ang katahimikan nito, ang pagkabalisa ni Xingju ay lumuwag din. Ito ay dahil makumpirma niyang umalis na nga ang banal na demonyo. Gayunpaman, ang nakapagtataka sa kanya ay ang lohikal na pagsasalita, ang banal na demonyong ito ay dapat na isang lubhang marahas na tao. Dahil natuklasan nito si Xingju, dapat ay inatake na nito si Xingju nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi ito ginawa. Alam ko, hindi kaya hinawakan ng banal na demonyong ito ang harang na ginawa ng mga eksperto ng imperyo. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, hindi nagatubili si Xingju at tumalon palabas ng lawa. Pinalawak niya ang lakas ng kanyang kaluluwa sa limitasyon nito at maingat na naglakad patungo sa lugar kung saan nagpakita ang banal na demon. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal pagkatapos tumuntong sa kagubatan, natuklasan ni Xingju na mayroon talagang kakaiba, hindi nakikitang hadlang na nakalagay dito. Ang spirit formation ay napakalalim at wala itong anumang pagtutol sa mga tao. Kung hindi dahil sa katotohanang alam ni Xingju na maaaring mayroong isang spirit formation na nakatago dito at maingat na sinisiyasat, marahil kahit na siya ay hindi maaaring matuklasan ang spirit formation na ito. Ang banal na demonyong iyon ay tiyak na nahawakan ang harang na ito at inatake ng lakas ng harang. Kaya naman nagpakawala ito ng dagandong. Hindi iyon provocation sa akin, kundi isang sigaw ng kalungkutan. Matapos matuklasan ang lahat sa kanyang harapan, sinuri ni Xingju ang sitwasyon ng makatwiran. Hehe, nabalitaan ko na ang kapangyarihan ng banal na demonyong ito ay hindi dapat maliitin. Noong nasa Sky Marshal Continent ako, hindi ko ito kayang labanan ng direkta. Kapag ako ay naging intermediate battle saint, makikipagkita ako. Itong mga banal na demonyo at gamitin sila bilang aking mga kalaban sa pagsasanay. Matapos pag-isipan ng lahat, ang mga sulok ng bibig ni Xingju ay biglang kumulo sa isang ngiti ng pag-asa. Kinaumagahan, maagang nagising si Xingju at naghanda upang pinuhin ang Saint Stone para makalusot siya sa intermediate battle saint level sa isang pagkakataon. Matapos ang isang gabing pahinga, ang kanyang katawan ay naka-recover na sa kanyang napakalaking kondisyon. Kaya naman, ang pagpino sa Saint Stone ay nagbigay daan sa kanya na sumipsip ng enerhiya ng napakabagal. Sa sandaling ito, nakaupo si Xingju na naka-cross-leg habang nakapikit ang mga mata. Maraming sinag ng malalim na asol na liwanag ang nananatili sa paligid ng katawan ni Xingju at nagsimulang dahan-dahang sumanib sa katawan ni Xingju. Ang Saint Stone sa lupa ay lumiliit sa napakabilis na bilis. Ito ay isang senyales na ito ay dinadalisay ni Xingju. Buzz! Biglang bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xingju. Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata at isang marilag na layunin ng labanan ang lumabas mula sa kanyang katawan na nakapalibot sa buong silid. Boom! Ang gayong pagbabago ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng silid kung saan kinaroroonan ni Xingju. Nang ang nakapaligid na layunin ng labanan ay umakyat sa katawan ni Xingju, ang buong aura ni Xingju ay sumailalim na sa isang qualitative change.
Sa sandaling ito, matagumpay na nakapasok si Xingju sa antas ng Intermediate Battle Emperor. Kehe, nagtagumpay ako sa wakas. Dahan-daang tumayo si Xingju at muling isinubsob ang kanyang isip sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang katawan at nagpakita ng isang excited na ngiti. Kahit na ang bilis ng kanyang cultivation ay eksaktong kapareho ng inaasahan, makaramdam pa rin siya ng abnormal na pananabik kapag siya ay matagumpay na nakalusot. Dong dong dong, dong dong dong, Young Master Xingju, Young Master Xingju. Nang pumasok si Xingju, may kumatok sa kanyang pinto. Kasabay nito ay ang malambing na boses mula sa labas ng pinto. Brother, anong problema? Pagkatapos buksan ang pinto, nakita ni Xingju ang isang babae na nakatayo sa harap ni Xingju. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Ang babaeng ito ay isa sa mga babaeng alipin, ngunit dahil mas matanda sila kay Xingju, mas pinili ni Xingju na tawagan sila bilang mga kapatid. Iyang Master Xingju, ang buong palasyo ay yumanig ngayon, ako. Kehe, buti naman ayos ka na. Nang makitang ligtas at maayos si Xingju at punong-puno ng enerhiya, pinaikit ng babae ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang kaakit-akit na ngiti. Ang bakas ng pag-aalala niya kanina ay tuluyang nawala. Naramdaman ko din. Dapat medyo lindol. Sa pagtingin sa ekspresyon ng babae, alam ni Xingju na pumunta siya rito dahil nag-aalala siya sa kanya. Haze, Xingju, parang may lindol ngayon. Haze, my goodness, tinakat mo ako hanggang sa mamatay. Habang kausap ni Xingju ang babae, biglang umalangaw ang boses ng isang matandang lalaki mula sa di kalayuan. Sa boses pa lang, alam na ni Xingju kung sino iyon. Ito ay natural na si Senior Buchen. Heist, Senior, bakit wala kang suot na damit? Ang babaeng nakatayo sa labas ng pinto ang unang lumingon nang marinig niya ang boses ni Buchen. Gayunpaman, nang makita niya si Buchen na naglalakad palapit sa kanya, namula ang kanyang mukha at nahihiya siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Nag-alala ako na baka may mangyari sa'yo, kaya medyo nabahala ako. Nang makita ang labis na reaksyon ng babae, sa wakas ay nag-react si Buchen. Sa sandaling ito, siya ay tunay na nakahubad, at siya ay kasing payat ng posporo. Nakakatakot talaga ang figure niya. Hoy, Xingju, mukhang mas energetic ka ngayon. Gayunpaman, si Buchen, na sanay na magpakasawa sa sarili, ay hindi nagmamadaling bumalik sa kanyang silid upang magbihis. Sa halip, tumingin siya kay Xingju. Senior Buchen, bigla akong nakaramdam ulit ng isda. Pupunta ako at manghuhuli ng isda mamaya, iiwan ko ang lugar na ito sa iyo. Hindi sinagot ni Xingju ang mga salita ni Buchen, sa halip ay ngumiti at sinabing. Mabuti, mabuti. Tandaan na manghuli ng mas maliliit na isda, malambot ang maliliit na isda. Nang makita ito, tumawa rin si Buchen. Sa katunayan, pagkatapos ng 10 araw na magkasama, napansin na ni Buchen na si Xingju ay naglilinang. Maliban kay Xingju, si Buchen at ang iba pang mga babae ay palihinding naglilinang. Ito ay isang bagay na nahulaan ng lahat, ngunit hindi nila ito itinuro. Para naman sa guard captain ng slave camp, natural niyang mahulaan na si Xingju at ang iba pa ay lihim na naglilinang kasama ang Saintstones. Ito ay isang bagay na maaaring isipin ng sinumang may utak. Sa napakaraming tumpok ng Saintstones dito, isang tanga lang ang hindi maglilinang. Gayunpaman, alam niya na ang mga ipinadala dito ay pawang mga taong may mahinang talento. Kahit na sila ay nag-cultivate pa, ang pag-abot sa Intermediate Battle Saint ay magiging pinakamataas na. Bukod dito, lubos siyang kumpiyansa sa Binding Chains, kaya hindi siya natakot na si Xingju at ang iba pa ay makatakas. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito itinuro ay dahil si Xingju at ang iba pa ay napakahalaga sa kanya. Matapos ipaalam kay Buchen, umalis si Xingju sa palasyo ng may kapayapaan ng isip at nagmamadaling pumunta sa kailaliman ng kagubatan kung saan naroon ang banal na demonyo. Si Buchen ay isang napakahusay na tao. Ang kanyang kakayahang umangkop sa nagbabagong mga pangyayari ay napakalakas. Kasama niya, kahit na dumating ang guard captain, madali siyang haharapin ni Buchen. Kahit na hindi niya alam kung gaano kalakas ang banal na demonyo, kahit paano ay kayang labanan ito ni Xingju nang hindi nag-aalala tungkol sa oras. Ang bilis ni Xingju ay napakabilis na. Matapos makapasok sa Intermediate Battle Saint, ang kanyang bilis ay tumaas ng ilang beses. Ilang sandali lang ay nakarating na siya sa lawa. Gayunpaman, hindi huminto si Xingju sa lawa tulad ng karaniwan niyang ginagawa. Sa halip, dumiretso siya sa kailaliman ng kagubatan. Iyon ay dahil naroon ang target ni Xingju. Whoosh! Sa sandaling ito, pinalawak ni Xingju ang enerhiya ng kanyang kaluluwa sa limitasyon nito. Higit pa rito, pagkatapos na makalusot, ang enerhiya ng kanyang kaluluwa ay tumaas din ng kaunti. Matapos dumaan sa hindi nakikitang hadlang, si Xingju ay naging mas maingat. Iyon ay dahil siya ay kasalukuyang nasa hanay ng banal na demonyo. Nahanap na, sa sandaling pumasok siya sa kagubatan, natuklasan ni Xingju ang isang serye ng 1 metrong haba ng mga yapak sa lupa. Malinaw na ang mga yapak na ito ay naiwan ng banal na demonyo. Kasunod ng mga yapak na ito, mabilis na nakahanap ng bakanteng espasyo si Xingju. Sa sandaling ito, sa walang laman na espasyo, isang tao na kamukha ng demonyong hayop ang nakahiga sa damuhan at mahimbing na natutulog. Kamukang kamukha ito ng Holy Demon na nakita niya sa Sky Marshal Continent.
Gayunpaman, ang laki nito ay ilang beses na mas maliit. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 480, sumigaw ng tulong sa gubat. Sa kailaliman ng kagubatan, may malalim na asul na halimaw na nababalutan ng kaliskis. Mahimbing itong natutulog. Ito ang Saint Devil na umatake sa Martial Sky Continent. Gayunpaman, dahil sa pagsupil ng Azura Chi, ang Saint Devil na ito ay ilang metro lamang ang taas. Bagamat lumiit ito sa laki, mas malakas pa rin ito kaysa sa Saint Devil ng Martial Sky Continent. Sa madaling salita, ito ang tunay na Saint Devil. Anong tusong tao? Nag-set up talaga ito ng invisible barrier. Si Xingju ay nagtatago sa damuhan. Hindi siya direktang umatake dahil napagtanto niya na ang Saint Devil na ito ay maaaring maglagay ng harang. Bagamat hindi kalakihan ang lugar, hanggat hinawakan ni Xingju ang harang, maaalerto nito ang Saint Devil. Sa oras na iyon, siguradong madyay gising ito. Sa oras na iyon, imposible para kay Xingju na maglunsad ng palihim na pag-atake. Pero ayos lang din. Hindi ko style ang pag-ambush sa'yo. Ngunit pagkatapos ay ipinakita ni Xingju ang isang mahinahon at kakaibang ngiti. Dahil sa sandaling ito, gumawa ng desisyon si Xingju. Whoosh! Biglang tumalon si Xingju mula sa mga palumpong na parang dragon na lumulukso sa hangin. Hinawakan niya ang Rising Dragon Soul Slaying Blade na nagninangning ng gininto ang liwanag, at may nakasisilaw na liwanag, tinusok niya ang natutulog na banal na demonyo. Siya ay napakabilis at malakas na ang hangin ay umalangaw-ngaw, na naging sanhi ng mga layer ng ripples na nabuo. Boom! Ngunit nang ang pag-atake ni Xingju ay malapit nang tumusok sa Saint Devil, ang mga mata ng Saint Devil ay biglang bumukas, at nakita ang pulang dugo nitong mga mata. Kasabay nito, ang katawan nito ay naglalabas ng malalim na asul na enerhiyang katawan na tumangay patungo kay Xingju na parang isang malaking lambat. Sweep ang sword to shield. Sa pagharap sa biglaang pag-atake ng Saint Devil, tila inaasahan ito ni Xingju. Tumiko siya, at ang Rising Dragon Soul Severing Blade ay naging hindi mabilang na mga blades na bumubuo ng isang golden sword shield. Bang, 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 bang. Ang espada at kalasag ay bumangga sa katawan ng enerhiya, agad na nagdulot ng hindi mabilang na mga ripple ng enerhiya. Sa isang iglap, ang gininto ang liwanag at asul na liwanag ay nagsanib. Ang eksenang ito ay walang katulad na kahanga-hanga. Gayunpaman, minamaliit ni Xingju ang kapangyarihan ng Holy Fiend. Ang Holy Fiend ay ipinanganak mula sa Holy Stone, kaya ang katawan nito ay napuno ng kapangyarihan ng Holy Stone. Bukod dito, ang mga pag-atake nito ay walang katapusan habang patuloy na inaatake nito ang espada at kalasag ni Xingju. Whoosh! Sa pagharap sa ganoong pag-atake, si Xingju ay nakanganga lamang ang kanyang mga ngipin, at sa isang paglukso, tumakas talaga siya sa kailaliman ng kagubatan. Anggong! Nang makitang hindi kalaban ni Xingju si Xingju at gusto nang umalis, ang Saint Devil ay nagpakawalan ng paos at galit na dagandong. Bumalik sa katawan nito ang mga bughaw na sinag ng liwanag na pumupuno sa hangin. Sa sandaling ito, ang katawan nito ay kumikinang na may asul na liwanag at naglalabas ng malakas na aura. Ang aura na ito ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong battle saint. Bang! Swish! Di nagtagal, ang dambuhalang Saint Devil ay humakbang pasulong at aktwal na nag-transform sa isang maringal na bughaw na sinag ng liwanag. Mahigpit nitong hinabol si Xingju, at ang bilis nito ay talagang mas mabilis ng bahagya kaysa kay Xingju. Hoy! Nang makitang palapit ng palapit ang Saint Devil, ang dambuhalang kuko nito na parang matutulis na talam ay patuloy na lumapit kay Xingju. Gayunpaman, hindi lamang si Xingju ay hindi nakaramdam ng kahit kititing na takot, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulubot sa isang mahinang ngiti. Ang ngiting iyon ay tila nagtagumpay ang balak nito. Angag! Sa sandaling ito, dumating na ang Saint Devil sa likod ni Xingju. Sinabayan ng isang nakakatalam na dagandong, ang mga higanteng kuko nito na pinalamutian ng malakas na enerhiya ay walang awang tumutusok sa katawan ni Xingju. Kung ang pag-atake na ito ay dumaong, si Xingju ay tiyak na mahahati sa dalawa. Bang! Gayunpaman, nang malapit nang magtagumpay ang pag-atake ng Saint Devil, biglang sumabog ang katawan ni Xingju, na naging isang tipak ng maitim na gas na naanod sa hangin. Hehe, pasensya na, pero kukunin ko ang buhay mo. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nagulat sa Saint Devil. Gayunpaman, sa oras na napagtanto nito na may mali, ang anyo ni Xingju ay lumitaw na sa likod nito na parang multo. Bukod dito, ang Rising Dragon Spirit Severing Blade sa kanyang kamay ay tumutusok na patungo sa fatal spot ng Saint Devil. Uchi! Roar! Kasabay ng nakakasakit na pag-ungol ng Saint Devil, ang Rising Dragon Spirit Severing Blade ni Xingju ay tumusok na sa katawan nito. Higit pa rito, sa isang alon ng kanang braso ni Xingju, ang napakalaking katawan ng Saint Devil ay talagang pilit na hinati ni Xingju sa dalawa. Phew, hindi ko inaasahan na ang Saint Devil ay ganoon lang kadaling pakitunguhan. Parang hindi naman sobrang lakas ng Saint Devil, pero masyadong mahina ang grupo ng mga guard na iyon. Matapos bahagyang lumapag si Xingju sa lupa, sinulyapan niya ang bangkay ng Saint Devil at sinabi sa medyo naiinip na tono. Napagtanto niya na talagang napakahina ng Saint Devil. Siya ay lubos na nag-overestimate sa lakas ng Saint Devil. Dati, gumamit lamang si Xingju ng Soul Doppelganger para akitin ang Saint Devil palabas sa hangganan ng pagtuklas.
Kasabay nito, ginamit niya ang Soul Devouring Order para itago ang kanyang aura at ang Imperial Wind Technique para lihim na lapitan ito. Nang walang spirit weapon at wala ang kanyang pinakamalakas na martial skill, napatay niya ito ng napakadali. Higit pa rito, kung naging seryoso si Xingju, malamang na nagawa niyang patayin ito sa isang welga. Siyempre, si Xingju ang naging kampiyon ng pagtatasa ng Divine Secret Battalion. Ang kanyang lakas ay natural na higit na nakahihigit kaysa sa mga ordinaryong gwardya. Sa makatuwid, masasabi lamang na si Xingju ay masyadong malakas, at hindi ang mga bantay ay masyadong mahina. Sai, ang ganitong uri ng basura ay sadyang hindi karapat-dapat na maging target sa pagsasanay. Tama, narinig ko na may mas malakas pang Saint Devil sa kailaliman ng gubat na ito. Iniisip ko kung ano iyon. Bagamat medyo nadismaya si Xingju sa Saint Devil Order, pagkatapos pag-isipan ito, nagpa siya pa rin si Xingju na mag-explore ng mas malalim. Kung tutuusin, hindi ito magagawa kung wala siyang angkop na kalaban na makakasama sa pagsasanay. Kung hindi, habang lumilipas ang oras, ang bilis ng kanyang reaksyon ay bababa. Sa oras na iyon, gaano man kalakas si Xingju, siya ay magiging manhid kapag nakatagpo niya ang isang kalaban ng parehong antas ng cultivation. Tuwosh. Sa pag-iisip hanggang doon, hindi na nagdalawang isip si Xingju. Itinulak niya sa lupa gamit ang dulo ng kanyang paa at pumailan lang sa hangin. Hindi siya tumakbo sa kagubatan, at sa halip ay tinapakan ang matatayog na puno ng kahoy na dadaanan. Siya ay tulad ng isang espiritong unggoy, ngunit kumpara sa espiritong unggoy, si Xingju ay mas maliksi at mas mabilis. Ito rin ay isang paraan para magsanay si Xingju. Napakabilis ni Xingju. Itinulak na niya ang Imperial Wind Technique sa mga limit nito. Dahil sa malaking bilang ng Saint Stones at Saint Stone Orbs na nakaimbak sa Soul Devouring Order, hindi natakot si Xingju na sayangin ang kanyang stamina. Gayunpaman, kahit na nakita ni Xingju ang ilang Saint Devils habang tumatakbo sa ganoong bilis, hindi niya nakita ang Saint Devil na mas makapangyarihan sa mga alamat. Sai, kung umiiral ang nakakatakot na Saint Devil na iyon, tiyak na nagtatago ito sa kailaliman ng kagubatan. Mukhang hindi ko ito mahahanap. Biglang huminto si Xingju sa pagsulong. Walang magawa siyang bamantong hininga habang nakatingin sa madilim na kailaliman ng kagubatan sa harapan niya. Ito ay dahil si Xingju ay may mga nakakapigil na kadena sa kanya. Kung ang mga restraint ng chain ay lumampas sa hanay ng formation core, sila ay isa aktibo. Sinasabing mamamatay siya sa isang malagim na kamatayan. Ang distansya na tinatakbuhan ni Xingju ay malapit na sa hanay ng formation core. Upang matiyak ang kanyang sariling kaligtasan, maaari lamang sumuko si Xingju sa patuloy na paggalugad. Iligtas mo ako, iligtas mo ako. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Xingju, mahinang umalangaw ang boses ng isang babae mula sa kailaliman ng kagubatan. Tulong, tulungan, iligtas mo ako. Gaya ng inaasahan, nang maingat na nakinig si Xingju, talagang narinig niya ang isang babaeng sumisigaw para humingi ng tulong. Higit pa rito, ang boses ay napakatamis at kaaya-aya sa pandinig. Parang medyo bata pa ang humihingi ng tulong. Swoosh. Matapos matiyak na may nasa panganib, wala nang ibang pakialam si Xingju. Ang kanyang figure ay tumalon pasulong at patuloy na sumugod patungo sa kailaliman ng kagubatan. Mula sa boses, masasabi niyang ang taong humihingi ng tulong ay nakatagpo nga ng isang nakamamatay na panganib. Roar, roar. Tulong, tulong. Sa kailaliman ng kagubatan, isang binibini na nakapink na damit ang tumatakbo sa kagubatan. May 3 banal na demonyo na sumusunod sa likuran niya. Ang batang babae ay mukhang mga 16 na taong gulang. Siya ay may mukha ng sanggol, malaki ang mga mata, at maputi ang balat. Siya ay tiyak na isang maliit na kagandahan. Gayunpaman, kumpara sa kanyang magandang hitsura, ang kanyang bilis ay mas nakakamangha. Siya ay may lakas lamang ng isang battle saint, ngunit ang kanyang bilis ay napakabilis na kahit ang 3 banal na demonyo ay hindi siya maabutin. Halata namang pambihira siya. Siyempre, hindi maiiwasan ng isa ang mga espesyal na epekto ng kanyang kumikinang na gininto ang damit at ang gininto ang botel sa kanyang mga paa. Kahit anong tingin ng isa sa kanila, parang mga spirit tools sila. Isa pa, siguradong hindi mababa ang kanilang grado. Gayunpaman, halatang naubos na ng batang babae ang kanyang pisikal na lakas. Hingal na siya. Kung magpapatuloy ito, ilang oras na lang bago siya maabutin ng mga banal na demonyo. Higit pa rito, magkakaroon lamang ng isang kahihinatnan para sa kanya, at iyon ay kamatayan. Ito ay dahil ang mga banal na demonyo ay tila walang katalinuhan. Hindi nila alam kung paano maging malambing sa patas na kasarian. Kalokohan, kayong grupo ng mga sinumpaang tanga, saan kayong lahat tumakbo? Gusto mo ba talagang mamatay? Nang makitang walang sumagip sa kanya matapos siyang sumigaw ng mahabang panahon, biglang bumalatay ang galit sa mukha ng dalaga na may bahid ng luha. Nagsimula siyang magmura ng malakas. Hoy, little girl, hindi magandang magmura ng mga taong ganyan. Gayunpaman, habang ang batang babae ay nagmumura sa walang sinumang darating upang iligtas siya at buong lakas na tumatakbo pasulong, isang boses ang biglang nagmula sa kanyang harapan. Pagtingin niya, napagtanto niya na sa isang puno sa hindi kalayuan, mayroong isang bata at gwapong lalaki na may itim na longsword sa kanyang balikat. Nakatitig ito sa kanya na may ngiti na kayang tunawin ng kahit ano. Whoosh!
Nang makakita ng ganoong lalaki, agad na natigilan ang dalaga. Tumigil talaga siya sa pag-move forward. Sa sandaling ito, ang lalaking nakatayo sa puno ay lumukso at naging isang sinag ng liwanag na tumama sa likuran ng dalaga. Swoosh swoosh swoosh. Plop, plop, plop. Masyadong mabilis ang takbo ng lalaki. Nang mag-react ang dalaga at lumingon, natuklasan niyang ang tatlong mahiwagang hayop na matagal nang humahabol sa kanya ay bumagsak na sa lupa. Nawala na nila ang lahat ng palatandaan ng buhay. Tumayo ang lalaki sa gitna ng tatlong mahiwagang hayop. Hinawakan niya ang Black Curse Sword sa kanyang kamay at nakangiti habang nakatingin sa kanya. Ito ay natural na si Xingju, na sumugod pagkatapos marinig ang sigaw ng tulong. Little girl, anong pangalan mo? Bakit ka napunta sa ganitong delikadong lugar? Asan ang pamilya mo? Nakatingin sa cute na batang babae sa kanyang harapan, pabirong tanong ni Xingju. Bagamat si Xingju ay hindi gaanong mas matanda sa batang babae, ang batang babae ay may tipikal na mukha ng sanggol. Kasama ng kanyang maliit na figure, ang unang impresyon ni Xingju ay siya ay isang nakababatang kapatid na babae. Kalokohan, itong aura. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Dali-dali niyang ibinaling ang matalim na tingin sa kagubatan sa likuran niya. Ito ay dahil nabigla si Xingju nang matuklasan na may ilang makapangyarihang aura na papalapit mula sa kailaliman ng kagubatan. Ang isa sa kanila ay napakalakas kaya nakaramdam ng takot si Xingju. Ito ay dahil ang pakiramdam na iyon ay talagang mula sa isang war god.